Magandang araw mga idolo. Ang nangyari sa gate ay kumalat sa iba't ibang balita. Nang makita ito ni Cha Yonjo ay nasisiguro siya na ang mga sugat sa mukha ni Kang Sang-so ay kagagawa ni Oh Kang-woo. Ang alaga mo ay nakakatuwa, wika ng babae. Siya si Jong Hangjo, ang guildmaster ng Sanaray Guild. Tinanong ni Jong Hangjo kung saan nakuha ni Cha Yonjo si Oh Kang-woo sapagkat naotakan nito ang mga reporter. Bakit hindi ka pa umaalis, matandang babae, wika ni Cha Yonjo na kinagalit naman ni Jong Hangjo. Sa kabila ng galit ay sinabi niya na ang nangyari sa gate na pinasukan ni Oh Kang-woo ay kagagawa na naman ng demonic order. At kung malaman man daw ng tao ang tungkol sa demonic order na kumukuha ng tao para gawing alay ay nasisiguro siya na magiging sanhi ito ng malaking gulo. Nang sinabi niya ito ay makikita ang malakas na enerhiya sa katawan ni Cha Yonjo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay dumating si Oh Kang-woo. Napatanong si Oh Kang-woo kung sino ang babaeng kasama ni Cha Yonjo. Nagpakilala naman ang babae at sinabi na siya ay kaibigan lang. Dahil may bisita raw si Cha Yonjo ay aalis na siya. Binalaan din niya si Oh Kang-woo na huwag siyang tatawaging babae. Pag-alis ni Jong Hangjo ay may inabot si Cha Yonjo sa kanya. Ito ay ang S-rank gate permit na hiningi ni Oh Kang-woo. Natuwa naman siya sa bilis ng proseso, ngunit si Cha Yonjo ay binalaan si Oh Kang-woo na wag daw pumasok sa S-rank gate. Ang lahat ng kanilang pinag-usapan ay sinabi ni Oh Kang-woo na narinig niya sa labas. Hindi naman daw si Cha Yonjo nagulat pa kung marinig man ang usapan nila ni Oh Kang-woo. Kahit na sikrito ang impormasyon ay sasabihin niya daw kay Oh Kang-woo. Ang lahat raw ng kakaibang halimaw na lumitaw sa gate ay kagagawan lahat ng demonic order. Ang isa pa daw sa mga ginagawa nito ay kumuha ng tao para gawing alay. Dagdag pa ni Cha Yonjo na hindi nila alam kung gaano nakalaki ang organisasyon ng demonic order, kaya naman gumagawa sila at ang gobyerno ng operasyon para makahanap ng sapat na impormasyon. Sinabi din ni Cha Yonjo na ang Red Rose Guild lang ang nag-iisang guild na tumutulong sa gobyerno para mapuksa ang demonic order. Nang marinig ito ni Oh Kang-woo ay napatanong siya kung bakit niya ito ginagawa. Sinagot naman siya na nakakatanggap din sila ng reward sa gobyerno, ngunit ginagawa daw niya ito hindi dahil sa matatanggap niyang pabuya. Habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya ay sinabi ni Cha Yonjo na kaya niya ginagawa ang lahat ay para makapaghigantay sa mga napatay na guild members dahil sa demonic order. Napaisip naman si Oh Kang-woo na base sa galit ni Cha Yonjo ay maraming namatay na guild members. Dagdag pa ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan ay sobrang lakas ng pinapalabas na enerhiya ni Cha Yonjo at habang tinitignan niya ito ay parang gusto niya itong labanan. Tinanong niya ito na kung ang gustong ipagawa ni Cha Yonjo ay tulungan siya pagdating sa demonic order. Sinabi naman ni Cha Yonjo na ang kapalit sa lahat ng kanyang suporta ay hihingi siya ng tulong kay Oh Kang-woo para talunin ang demonic order. Wala man daw silang sapat na ebidensya ay nakakasiguro siya na ang demonic order ay sobrang lakas, kaya naman kailangan daw nila ng tulong ni Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na kung gusto daw umalis ni Oh Kang-woo ay hindi niya ito pipigilan. Ang aking hiling ay tatanggapin mo ba, sambit ni Cha Yonjo kay Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na wag siyang mag-alala, sapagkat sa tulong na kanyang natanggap ay kailangan niya lang itong suklian. Sa kanyang sinabi ay ngumiti si Cha Yonjo at nagpasalamat. Habang si Oh Kang-woo naman ay napangiti at sinabi sa sarili na nakakuha siya ng jackpot. Pag-alis niya sa guild ay gamit niya ang isang sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan ay tinignan niya ang kanyang Fifth Awakening. Ang kanyang Fifth Awakening ay tinatawag na Master of Demons na rank S. Ang katangian nito ay may kakayahan siyang mag-summon ng demonyo sa ibang dimension. Nasa saad din na kapag malakas ang demonic energy na kanyang ginamit sa pag-summon ay mas malakas din ang demonyo na kanyang matatawag, ngunit magagamit niya lang ang Master of Demons isang beses sa 3 buwan. Pagkatapos niyang tignan ang kanyang Fifth Awakening ay napaisip siya na ang gate ay ang tulay mula sa ibang dimension para makapunta ang mga halimaw papunta sa Earth. At kung mas mataas ang rank ng gate ay mas malakas din ang halimaw na lalabas. Dahil dito ay napaisip siya na kapag mataas ang rank ng gate ay mas malakas ang lalabas na demonyo sa kanyang summon. Pagdating niya sa U1S rank gate na pagmamay-ari ng Hwarang Core ay napaisip siya na gagamitin niya sa loob ang kanyang Fifth Awakening.
Habang papalapit ay sinalubong siya ng opisyal para tignan ang kanyang entrance permit. Napaisip siya na kung hindi dahil kay Cheonjo ay hindi siya makakapasok sa gate dahil sa higpit ng seguridad. Dahil sa entrance permit ay pinayagan na siyang makapasok sa gate. Sa loob ay makikita ang malaking dagat. Nag-ikot-ikot muna siya para makahanap ng magandang pwesto. Pag-upo niya ay napapaisip siya na maganda kung ang demonyo na lalabas sa summon ay ang Cerberus. Ngunit anuman daw ang lumabas ay okay lang kaya naman sinimulan na niya. Nang ginamit niya ang kanyang Fifth Awakening ay lumabas ang napakaraming demonic energy. Sa patuloy na paglabas ng demonic energy ay sinabi ng system na ang crack ay bumubukas para makumpleto ang summon. Dahil sa demonic energy ay matagumpay niyang nabuksan ang crack. Sinabi ng system na ang gate sa kontinente ng Eleanor ay matagumpay na nabuksan. Kasabay nito ay ang nakakasilaw na liwanag. Pagtingin niya ay bumungad sa kanya ang malaking dragon na nagngangalang Echidna. Si Echidna ay rank S ang batang babae ni Demon Dragon Kargath. Paglabas ni Echidna sa crack ay napansin ni Oh Kang-woo ang matinding pinsala. Kasabay naman nito ang paglabas ng mga tao na galing sa ibang dimension. Ang mga salita ng tao na galing sa ibang dimension ay hindi niya maintindihan. Sinabi sa sarili ni Oh Kang-woo na ang mga suot at pananalita ay talaga namang kakaiba. Para kanyang maintindihan ay ginamit niya ang power of communication. Gamit ang power of communication ay naiintindihan na niya ang salita. Habang si Echidna ay hindi na makagalaw dahil sa tinamong pinsala ay tinanong niya ang mga ito kung sino sila. Nagpakilala naman ang lalaki na siya si Reynold von Arman ang ika-3 prinsipe ng Arman Empire. Pagkatapos magpakilala ay napansin niya na ang mga ito ay nabibilang sa iba't ibang lahi. Ang isa base sa kanyang tenga ay isang elf at ang isa naman ay isang dwarf. Nang makita niya na si Echidna ay nagtamo ng matinding pinsala ay nilapitan niya ito at sabay na ginamit ang power of resurrection. Dahil sa kanyang ginawa ay nagalit ang lalaki sabay na sinabi kung ano ang kanyang ginagawa. Nang magkaroon ng malay ay nagpasalamat si Echidna sabay na tinanong kung si Oh Kang-woo ba ang kanyang master. Nang marinig ito ng grupo ay tinutukan siya ng armas sabay na tinanong kung si Oh Kang-woo ba ang master ng Demon Dragon. Tatanungin kita, gusto mo ba patayin si Echidna, wika ni Oh Kang-woo. Habang galit ay sinabi ni Reynold na papatayin niya si Echidna sapagkat ito ay isang masamang dragon. Dagdag pa niya na dahil sa pag-atake ni Echidna ay maraming nabawian ng buhay. Sinabihan na kita na hindi ko ginawa ang lahat ng yun, wika ni Echidna, habang si Oh Kang-woo ay nagsabi na kung si Echidna talaga ang dragon na pumatay sa maraming tao sa Empire ay hindi ito matatalo ng grupo ni Arnold. Sa kabila ng kanyang sinabi ay sumigaw si Arnold sabay na sinabi na hindi niya daw kailangan ng paliwanag sapagkat si Echidna talaga ang dahilan ng lahat. Dagdag pa niya na para sa kaligtasan ng Empire ay papatayin niya si Echidna habang si Oh Kang-woo ay naghahanda na para sa kanyang pag-atake. Gamit ang power of explosion ay naging sanhi ng malakas na pagsabog. Sa lakas ng pagsabog ay hindi man lang nasugatan ang grupo ni Arnold. Habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya ay sinabi ni Oh Kang-woo na kung si Echidna man nga ang totoong pumatay sa mga tao ay wala siyang pakialam sapagkat si Echidna ay kanyang familiar. Pagkatapos niyang magsalita ay sumigaw ng malakas si Arnold sabay na sinabi na para sa kaligtasan ng Empire ay papatayin niya si Echidna at Oh Kang-woo. Malaki naman ang kumpiyansa ng kanyang kasamahan at sinabi na natalo na daw nila si Echidna kaya naman matatalo din nila si Oh Kang-woo. Si Arnold ay matapang na sumugod kay Oh Kang-woo. Dahil sa pag-atake ay naging sanhi ng pagsabog. Sinabi sa sarili na ang pag-atake ay malakas ngunit ayos lang sapagkat meron siyang unique armor. Mula sa kanyang kinatatayuan ay ginamit ni Oh Kang-woo ang power of explosion. Habang nasa itaas ang kalaban ay ginamit niya ang adaptation skill, sumunod ang heatwave downpour. Sa pamamagitan ng kalasag ay ginamit ng lalaki ang iron wall ngunit hindi ito sapat kaya naman sinalubong niya ang malakas na tira. Mula sa makapal na usok ay lumitaw siya ng mabilis. Si Arnold naman ay sumigaw ng malakas sabay na ginamit ang Arnon Sportsmanship Chapter 1 Blade Storm. Dahil sa pagsigaw ng skill ay napaghandaan ito ni Oh Kang-woo kaya naman ginamit niya ang power of the Iron Wall.
Sinipa niya ito ng malakas habang napapaisip na kung bakit nila sinisigaw ang kanilang skill. Mula sa malayo ay mabilis na sumugod kay Oh Kang-woo. Ang mga tira ay mabilis lang niyang naiilagan. Ang lakas ni Arnold ay talaga namang nakakamangha. Napa-atras si Oh Kang-woo at sinabi sa sarili na kung hindi niya nabuksan ang kanyang Fifth Awakening ay masama ang kanyang sasapitin. Nang makita na umatras si Oh Kang-woo ay tumawa ng malakas si Arnold. Tumawa naman si Oh Kang-woo at sumugod kay Arnold sabay na sumigaw ng Blade Slash. Ang inakalang Blade Slash ay nakatanggap siya ng malakas na sipa mula sa paa. Sa lakas ng sipa ay naging dahilan ng pagkabali ng kanyang paa sabay na tinanong si Oh Kang-woo na sa kanyang pag-aakala ay Blade Slash. Sa kanyang ginawa ay tumawa na lang si Oh Kang-woo. Habang tinitiis ang sakit ay sinabi ni Arnold sa kanyang kasamahan na tumakbo na lang sapagkat sobrang lakas daw ni Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na kapag masira ang paa ay siguradong talo na. Naiiyak naman ang babae at sinabi na hindi niya daw iiwan si Arnold. Ngunit si Arnold ay sinabi na umalis na sila at iwan na lang siya. Sa pag-uusap ng dalawa ay nainis na si Oh Kang-woo kaya naman sinipa niya ito. Para kay Oh Kang-woo ay sa anumang sitwasyon ay wala siyang pinapakitang awa. Noong nasa impyerno pa siya ay ang tanging nasa isip niya ay ang pumatay para lang mabuhay. Sa kanyang pag-iisip ay biglang lumapit ang babae. Nagmamakaawa na huwag na patayin si Arnold bagkus patayin na lang daw siya. Sapagkat kung mamatay man daw si Arnold ay babagsak ang buong empire. Si Arnold ang kanyang minamahal kaya naman gagawin niya daw ang lahat maligtas lang ang taong mahal niya. Gagawin niya daw anumang iutos ni Oh Kang-woo basta wag lang patayin si Arnold. Wala akong pakialam anuman ang mangyari sa inyo wika ni Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na sila ang nagsimula ng lahat at kung nagkataon man na si Oh Kang-woo ang nasa sitwasyon nila ngayon ay siguradong hindi siya nito bubuhayin. Sinabi din ni Oh Kang-woo na kapag tinaas mo ang iyong armas ay dapat handa ka rin mamatay. Sa kanyang mga sinabi ay natulala na lang ang babae. Naghahanda na si Oh Kang-woo para tapusin ang kanilang buhay. Ngunit biglang sinabi ng system na meron daw nakapasok na ibang nilalang kaya naman ang Gaia system ay aalisin na ang mga nilalang. Nabigla ang lahat dahil ang kanilang katawan ay unti-unti nang naglalaho. Nang mapansin ito ni Oh Kang-woo ay mabilis niyang sinugod si Arnold sapagkat ang mga kagamitan daw nito ay ang kanyang premyo. Ngunit huli na ang lahat at sila ay naglaho na. Tinignan niya din si Echidna para siguraduhin hindi siya kasabay na nawala. Pagtalon niya ay napaisip siya kung ano ba talaga ang Gaia System. Ang unang inkwentro niya sa Gaia System ay nung pumasok siya sa portal papuntang Earth. Napaisip din siya na kung konektado ba ito sa demonic monster na lumilitaw sa gate na base sa kanyang pagkakatanda ay nagsimula ito 3 linggo pa lang ang nakalipas. Ang mga kaganapan ay nagsimula noong umalis siya sa impyerno. Kaya naman naisip niya na ang paglitaw ng mga demonic monster sa gate ay dahil sa kagagawan niya. Habang abala sa pag-iisip kung paano aayusin ang lahat ay tinanong siya ni Echidna kung umalis na ba ang mga taong gusto siyang patayin. Hinawakan niya si Echidna para ipagpatuloy ang paggaling. Habang ginagamot ay tinanong niya ito kung maaari ba siyang lumiit sapagkat sobrang laki ni Echidna. Napatanong din siya kung ano ang Continent of Eleanor. Sinabi ni Echidna na ang Continent of Eleanor ay gumagamit ng sword at magic. Makikita din dito ang mga iba't ibang nilalang tulad ng elves at dragons. Nakalabas na sila sa gate at habang nasa loob ng sasakyan ay napatanong si Echidna kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na pupunta sila sa residence sapagkat hindi niya naman yun bahay. Dahil hindi alam ni Echidna ang residence ay tinawag niya itong pugad. Sa sinabi ni Echidna ay napangiti si Oh Kang-woo habang iniisip si Han Solo. Nagpasalamat naman si Echidna sa pag-imbita sa kanya sa pugad sapagkat matagal na daw ang huli niyang bisita sa ibang pugad. Tinanong siya ni Oh Kang-woo kung mag-isa lang ba siya. Sinabi ni Echidna na kapiling niya ang kanyang ama ngunit isang araw ay bigla na lang ito nawala. Simula nung araw na yun ay nagbasa na lang siya ng libro habang nag-iisa. At sa mga sumunod na araw ay bigla na lang may mga taong pumunta at sinabi na ako ang dahilan ng kaguluhan.
Habang naiiyak ay sinabi ni Echidna na pilit man daw niya na sabihin na wala siyang ginawa ay wala ni isa ang nakinig sa kanya, sabay na tinanong si Oh Kang-woo kung naniniwala ba siya sa kanyang sinabi. Sa mga pinagdaanan ni Echidna ay bigla niyang naalala ang nakaraan noong siya ay nasa ampunan. Sinabi niya kay Echidna na kahit isumpa siya ng mundo ay papaniwalaan niya si Echidna. Pag-uwi ay sinalubong sila ni Han Solo sabay na niyakap ng mahigpit si Echidna. Tuwang-tuwa si Han Solo sapagkat napaka-cute daw ni Echidna habang si Oh Kang-woo naman ay patuloy lang sa pagkain. Habang natutuwa si Han Solo kay Echidna ay labis naman ang takot nito sa kanya. Nang makahanap ng pagkakataon ay mabilis na umalis para pumunta kay Oh Kang-woo. Tinanong ni Oh Kang-woo kung kumusta na ang party. Sinabi ni Han Solo na hindi tatagal ay makakapag-hunt na sila sa C-Rank Gate. Ang lahat daw na mga nangyayaring maganda sa kanyang buhay ay dahil na rin sa tulong ni Oh Kang-woo. Kaya naman labis daw siyang nagpapasalamat. Ngunit para naman kay Oh Kang-woo ay siya dapat ang magpasalamat kay Han Solo. Dahil tulog na si Echidna ay tinanong niya si Oh Kang-woo kung maaari ba natabi sila ni Echidna na matulog. Ang kanyang hiling ay pinayagan naman ni Oh Kang-woo.